Araw-araw na pagbasa ng Biblia, Araw 32. Lumang Tipan, Job Kapitulo 22, Job Kapitulo 23, Job Kapitulo 24. Pagkatapos sumagot si Eliphaz ang taga-Teman at sinabing, magiging kagamit-gamit ba ang tao sa Diyos? Magiging kagamit-gamit ba ang matalino sa Kanya? Kasiyahan ba para sa makapangyarihan kung ikaw ay matuwid? Kapakinabangan ba para sa Kanya kung ginawa mong tuwid ang iyong pamamaraan? Dahil ba sa iyong paggalang para sa Kanya kaya Kanya sinasaway at dinadala sa paghuhukom? Hindi ba napakatindi ng kasamaan mo? Wala bang katapusan ang mga kasalanan mo? Dahil naningil ka ng pangsiguridad mula sa kapatid mong lalaki nang walang dahilan, hinuberan mo ang isang tao. Hindi mo binigyan ng tubig na maiinom ang mga nanghihina, nagdamot ka ng tinapay mula sa mga nagugutom bagaman ikaw, isang makapangyarihan, ay nagmamay-ari ng mundo, bagaman ikaw, na taong pinaparangalan, ay namumuhay dito. Pinaalis mo ang mga balo ng walang dala, nabali ang mga bisig ng mga walang ama. Kaya, nakapaligid sa iyo ang mga patibong, at binabagabag ka ng hindi inaasahang mga takot. Mayroong kadiliman, para hindi ka makakita, binabalutan ka ng kasaganaan ng mga tubig. Hindi ba't nasa kalangitan ng Diyos? Pagmasdan mo ang taas ng mga tala, napakataas nila. Sinasabi mo, ano bang alam ng Diyos? Kaya ba niyang humatol sa makapal na kadiliman? Binabalutan siya ng makapal na mga ulap para hindi niya tayo makita, lumalakad siya sa ibabaw ng arko ng langit. Papanatilihin mo ba ang dating daan kung saan lumakad ang masamang mga tao? Ang mga dinampot palayo sa panahon nila, ang mga tinangay ang pundasyon katulad ng ilog, ang mga nagsabi sa Diyos, lumayo ka sa amin, ang mga nagsabing, ano ba ang kayang gawin ng makapangyarihan sa atin? Pero pinuno niya ang kanilang mga tahanan ng mabubuting bagay, malayo sa akin ang mga balak ng mga masama. Nakikita ang kanilang kapalaran ng mga taong tuwid at nagagalak, pinagtatawanan sila ng mga taong walang sala para hamakin. Sinasabi nila, siguradong pinuputol ang mga tumayo laban sa atin, tinupok ng apoy ang kanilang mga pagmamay-ari. Ngayon, sumang-ayon ka sa Diyos at makipagpayapaan sa Kanya, sa ganoong paraan, darating sa iyo ang kabutihan. Pakiusap, tanggapin mo ang tagubilin mula sa Kanyang bibig, ingatan mo ang Kanyang mga salita sa iyong puso. Kung babalik ka sa makapangyarihan, kung itataboy mo ang hindi makatwiran mula sa iyong mga tolda, maitatatag ka. Ay latag mo ang iyong mga kayamanan sa alikabok, ang ginto ng Ophir sa gitna ng mga bato ng batis, at ang makapangyarihan ng iyong magiging kayamanan at mahalagang pilak sa iyo. Dahil sa ganoon masisiyahan ka sa makapangyarihan, itataas mo ang iyong mukha sa Diyos. Mananalangin ka sa Kanya, at direngjin ka niya, tutuparan mo ang iyong mga pangako sa Kanya. Mag-uutos ka rin ng kahit ano, at pagtitibayin ito para sa iyo, magliliwanag ang ilaw sa iyong daan. Binababa ng Diyos ang mga mapagmataas, nililigtas niya ang mga nakababa ang mga mata. Ililigtas niya ang taong walang sala, maliligtas ka sa pamamagitan ng kalinisan ng iyong mga kamay. Pagkatapos sumagot si Job at sinabi, kahit ngayon ay mapait ang aking dinadaing, mas mabigat ang aking paghihirap kaysa sa aking paghihinagpis. Sana alam ko kung saan ko siya matatagpuan. Sana makalapit ako sa kinaroroonan niya. Ay lalatag ko sa kanyang harapan ang aking kaso at pupunuin ang aking bibig ng pangangatwiran. Matututunan ko ang mga salita na isasagot niya at mauunawaan ko ang sasabihin niya sa akin. Makikipagtalo ba siya laban sa akin sa kadakilaan ng kanyang kapangyarihan? Hindi, pakikinggan niya ako. Doon maaaring makipagtalo sa kanya ang taong matuwid. Sa ganitong paraan mapapawalang sala ako magpakailanman ng aking hukom. Tingnan ninyo, pumupunta ako pa silangan, pero wala siya roon, at pumupunta ako pa kanluran, pero hindi ko siya maramdaman. Sa hilaga, kung saan siya gumagawa, pero hindi ko siya makita, at sa timog, kung saan niya tinatago ang kanyang sarili para hindi ko siya makita.
Pero alam niya ang daanan na aking tinatahak, kapag sinubukan na niya ako, lilito ako tulad ng ginto. Nanindigan ang aking mga paa sa kanyang mga yapak, pinanatili ko ang pamamaraan niya at hindi lumihis. Hindi ko tinalikuran ang mga kautusan ng kanyang mga labi, iningatan ko sa aking puso ang mga salita ng kanyang bibig. Pero kakaiba siya, sino ang kayang magpatalikod sa kanya? Kung ano ang ninanais niya, ginagawa niya. Dahil isinasakatuparan niya ang mga atas niya laban sa akin, marami ang mga tulad nito. Kaya, natatakot ako sa kanyang presensya, kapag iniisip ko siya, natatakot ako sa kanya. Dahil pinahina ng Diyos ang aking puso, sinindak ako ng makapangyarihan. Hindi dahil sa pinutol ako ng kadiliman, ni tinatakpan ng makapal na kadiliman ang aking mukha. Bakit hindi tinakda ng makapangyarihan ang panahon ng paghahatol sa masasamang tao? Bakit hindi nakikita ng mga tapat sa Diyos ang paparating na panahon ng kanyang paghuhukom? Mayroong mga masasama na tinatanggal ang mga hangganan ng tagamarka, mayroong mga masasama na pilit kinukuha ang mga kawan at nilalagay sa sarili nilang mga pastulan. Tinataboy nila ang alagang asno ng mga taong walang ama, kinukuha nila ang kapong baka ng balo bilang kasiguraduhan. Pinapalayas nila ang mga nangangailangan sa kanilang daraanan, tinatago ng mga mahihirap sa mundo ang sarili nila mula sa kanila. Tingnan ninyo, pumupunta ang mga mahihirap na ito sa kanilang trabaho gaya ng mga ligaw na asno sa ilang, maingat na naghahanap ng pagkain, marahil pagkakalooban sila ng pagkain ng araba para sa kanilang mga anak. Umaani sa gabi ang mga mahihirap sa palayan ng ibang tao, namumulot sila ng mga ubas mula sa inani ng mga masasama. Buong gabi silang hubad na nakahiga ng walang damit, wala silang panakip sa lamig. Basa sila ng mga ambon ng mga bundok, nahihigi sila sa tabi ng malalaking bato dahil wala silang masisilungan. Mayroong masasama na kinukuha ang mga ulila mula sa dibdib ng kanilang ina, at masasamang tao na kinukuha ang mga bata bilang kasiguraduhan mula sa mga mahihirap. Pero naglilibot ang mga mahihirap ng walang damit, bagaman sila ay nagugutom, dinadala nila ang bungkos ng mga butil ng iba. Gumagawa ng langis ang mga mahihirap sa loob ng mga pader ng masasama. Tinatapakan nila ang pampiga ng ubas ng masasama, pero sila mismo ay nagdudusa ng kauhawan. Dumadaing ang mga tao sa lungsod, umiiyak ang mga sugatan, pero hindi pinapansin ng Diyos ang kanilang mga panalangin. Ang ilan sa masasama ay naghihimagsik laban sa liwanag, hindi nila alam ang pamamaraan nito, ni nagpapatuloy sa daan nito. Bumabangon ang mamamatay tao kasabay ng liwanag, pinapatay niya ang mahihirap at nangangailangan, sa gabi ay tulad siya ng magnanakaw. Gayon din, inaabangan ng mata ng nakikiapid ang takip silim, sinasabi niya, walang mata ang makakakita sa akin. Tinatago niya ang kanyang mukha. Sa kadiliman ay nagbubungkal sa loob ng bahay ang mga masasama, pero kinukulong nila ang kanilang sarili sa araw, wala silang pakialam sa liwanag. Dahil ang umaga para sa kanilang lahat ay gaya ng makapal na kadiliman, maginhawa sila sa mga takot na mga bagay sa makapal na kadiliman. Pero, mabilis silang lumilipas gaya ng bula sa ibabaw ng mga tubig, may sumpa ang bahagi ng kanilang lupa, walang nagtatrabaho sa kanilang ubasan. Tinutupok ng tagtuyot at init ang tubig ng niebe, gayon din nilalamon ng shoal ang mga nagkasala. Makakalimutan siya ng sinapupunang nagdala sa kanya, matamis siyang kakainin ng mga uod, hindi na siya maaalala magpakailanman, sa ganitong paraan, mababali ang kasamaan gaya ng puno. Nilalamon ng masama ang mga baog na babae na kailanman ay hindi nanganak, wala siyang ginagawang mabuti sa balo. Pero tinatangay ng Diyos ang makapangyarihang mga tao sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, bumabangon siya at hindi pinalalakas ang kanilang buhay. Hinahayaan ng Diyos na isipin nila na ligtas sila, at masaya sila roon, pero ang mata niya ay nasa kanilang mga kinikilos. Tinatanghal ang mga taong ito, pero, sa ilang sandali lamang, maglalaho sila, tunay nga, ibababa sila, titipunin sila gaya ng ilan, mapuputol sila gaya ng dulo ng butil ng palay.
Kung hindi ito totoo, sino ang makapagpapatunay na sinungaling ako? Sino ang makapagpapawalang bisa ng aking mga salita? Bagong tipan. Matthew 21:18-32. Kinaumagahan ng pabalik na si Jesus sa lungsod, nagutom siya. Nakakita siya ng puno ng igos sa tabi ng daan. Pinuntahan niya ito, subalit wala siyang nakitang bunga kundi mga dahon lamang. At sinabihan niya ito, hindi ka na magbubunga mula ngayon at magpakailanman. Kaagad-agad ang puno ng igos ay natuyo. At nang makita ito ng kanyang mga alagad, namangha sila at sinabi, paanong ang puno ng igos ay kaagad-agad na natuyo? Kinaumagahan ng pabalik na si Jesus sa lungsod, nagutom siya. Nakakita siya ng puno ng igos sa tabi ng daan. Pinuntahan niya ito, subalit wala siyang nakitang bunga kundi mga dahon lamang. At sinabihan niya ito, hindi ka na magbubunga mula ngayon at magpakailanman. Kaagad-agad ang puno ng igos ay natuyo. At nang makita ito ng kanyang mga alagad, namangha sila at sinabi, paanong ang puno ng igos ay kaagad-agad na natuyo? Sumagot at sinabi ni Jesus sa kanila, totoo itong sinasabi ko sa inyo, kung kayo ay may pananampalataya at hindi mag-alinlangan, hindi lang ninyo magagawa kung ano ang nangyari sa puno ng igos, maaari ninyo ring sabihin sa burol na ito, mayangat ka at may hagis sa dagat, at ito ay magaganap. Lahat ng hihilingin ninyo sa panalangin na may paniniwala, matatanggap ninyo. Nang dumating si Jesus sa templo, pumunta sa kanya ang mga punong pari at mga nakatatanda sa mga tao habang siya ay nagtuturo at sinabi nila sa kanya, sa anong kapangyarihan ginawa mo ang mga bagay na ito? At sino ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan na ito? Sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, ako rin ay magtatanong sa inyo ng isang tanong. Kung sasagutin ninyo ako, sasagutin ko rin kayo kung sa anong kapangyarihan ginawa ko ang mga bagay na ito. Ang bautismo ni Juan, saan ba ito galing? Galing ba sa langit o sa mga tao? Pinag-usapan nila ito sa kanilang mga sarili, na nagsasabi, kung sasabihin natin na, nagmula sa langit, sasabihin niya sa atin, bakit hindi kayo naniwala sa kanya? Kung sasabihin natin na, galing sa tao, natatakot tayo sa mga tao, sapagkat kinikilala nila si Juan bilang isang propeta. Sumagot sila kay Jesus at nagsabi, hindi namin alam. Sinabi rin niya sa kanila, kung gayon hindi ko rin sasabihin sa inyo kung sa anong kapangyarihan ginawa ko ang mga bagay na ito. Subalit ano sa palagay ninyo? May isang tao na may 2 anak na lalaki. Pumunta siya sa una at sinabi, anak pumunta ka at magtrabaho sa araw na ito sa ubasan. Sumagot ang anak at nagsabi, ayaw ko, subalit, pagkatapos nito nagbago ang kanyang isip at pumunta siya. At ang taong ito ay pumunta sa kanyang pangalawang anak at nagsabi ng ganoon din. Sumagot ang anak na ito at nagsabi, Ginoo, pupunta ako. Ngunit hindi siya pumunta. Alin sa 2 anak na lalaki ang sumunod sa kalooban ng kanilang ama? Sabi nila, ang nauna. Sinabi ni Jesus sa kanila, totoo itong sinasabi ko sa inyo na ang mga maniningil ng buwis at ang mga babaeng nagbebenta ng aliw ay mauunang makapasok sa kaharian ng Diyos bago kayo. Sapagkat si Juan ay pumunta sa inyo sa daan ng katwiran, subalit hindi ninyo siya pinaniwalaan, samantalang ang mga maniningil ng buwis at mga nagbebenta ng aliw ay naniwala sa kanya. At kayo, noong nakita ninyo na nangyari, hindi man lang kayo nagsisi pagkatapos nito upang maniwala sa kanya. Alin sa 2 anak na lalaki ang sumunod sa kalooban ng kanilang ama? Sabi nila, ang nauna. Sinabi ni Jesus sa kanila, totoo itong sinasabi ko sa inyo na ang mga maniningil ng buwis at ang mga babaeng nagbebenta ng aliw ay mauunang makapasok sa kaharian ng Diyos bago kayo. Sapagkat si Juan ay pumunta sa inyo sa daan ng katwiran, subalit hindi ninyo siya pinaniwalaan, samantalang ang mga maniningil ng buwis at mga nagbebenta ng aliw ay naniwala sa kanya. At kayo, noong nakita ninyo na nangyari, hindi man lang kayo nagsisi pagkatapos nito upang maniwala sa kanya. Mga kawikaan. Proverbs 21 minuto pasado 3:35.
Aking anak, panatilihin ang mahusay na pagpapasya at talas ng pag-iisip, at huwag mawala ang paningin sa mga ito. Ang mga ito ay buhay sa iyong kaluluwa at isang palamuti ng pabor para isuot sa iyong leeg. Pagkatapos ikaw ay lalakad sa iyong daan sa kaligtasan at ang iyong paa ay hindi mother apa, kapag ikaw ay humiga, hindi ka matatakot, kapag ikaw ay humiga, ang iyong tulog ay magiging mahimbing. Huwag matakot sa biglaang pagkakilabot o pagkawasak na idinulot ng mga masasama, kapag dumating ang mga ito. Dahil si Yahweh ay nasa iyong tabi at iingatan ng iyong paa na huwag mahuli sa bitag. Huwag ipagkaitang mabuti sa mga karapat-dapat dito, kapag nasa iyong kapangyarihan upang kumilos. Huwag sabihin sa iyong kapwa, pumunta ka, at bumalik muli at bukas ibibigay ko ito, kapag ang pera ay nasa iyo. Huwag gumawa ng plano para makasakit ng iyong kapwa, siya na nakatira sa malapit at nagtitiwala sa iyo. Huwag makipagtalo sa isang tao ng walang dahilan, kapag wala siyang ginawa para saktan ka. Huwag kainggitan ng isang marahas na tao o piliin ang kahit na ano sa kanyang mga paraan. Dahil ang sinungaling na tao ay kasuklam-suklam kay Yahweh, ngunit dinadala niya ang matuwid na tao sa kanyang pagtitiwala. Ang sumpa ni Yahweh ay nasa tahanan ng masasamang tao, ngunit pinagpapala niya ang tahanan ng mga matuwid. Kinukutya niya ang mga nangungutya, ngunit ibinibigay niya ang kanyang pabor sa mga taong may mababang loob. Ang mga marurunong na tao ay nagmamana ng karangalan, ngunit ang mga hanggal ay iaangat sa kanilang kahihiyan. Ama naming nasa langit, salamat po sa iyong kabanalan na tumatawag sa amin upang maging hiwalay para sa iyong mga layunin. Habang kami ay nagmumuni-muni sa iba't ibang handog na nagpapahayag ng iba't ibang aspeto ng aming pakikisalamuha sa inyo, tulungan po ninyo kaming lumapit sa inyo ng may paggalang at kagalakan. Turuan po ninyo kaming sumamba sa inyo sa espiritu at katotohanan, na inihahandog ang aming buong pagkatao sa harap ng iyong trono. Naway masunod namin si Jesus ng tapat, na tumutugon sa kanyang tawag ng agarang pagsunod at buong pusong debosyon sa iyong kaharian. Sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.